okay na. Basta maghingi lang ng sorry. Pumunta nga naman doon. So wala man na sabi. Guys, itong laban naman na ito ay ano na ito. Durugan na talaga ito ng kaluluwa. Wala na. Mahirap na itong baguhin eh. Hindi mo kami alis sa Kalingap. Hindi naman Kalingap ang kalaban namin dito. Ang mahirap lang, kamag-anak. Pero kung ibang tao, ito wala mo ito magiging problema eh. Diba? Wala ito magiging problema. Magkasuhan mo ka, mag-alisan sa Kalingap, wala mo problema yun. Kaso hindi nila pinakinggan yung Iyusin natin ha. Yan. Okay na siguro yan. Malakas siguro yung aking audio, mga viewers ko. So ayun, tuloy tayo mga kabayan ko dyan. Dito naman pa ako. Welcome po kayo sa aking YouTube channel, Randy Channel. Mga kabayan ko dyan, Luzon, Visayas, Mindanao. Maging sa ibang bansa na mga OFW. Shout out pala sa inyong lahat dyan. Luzon, Visayas, Mindanao. Mga viewers na Kalingap, viewers ni Pugong Biyahero, viewers ni Krishnam, lalo na mga Krispo fanatic dyan. Kikiusap lang po ako sa inyo, lalo mga Krispo fanatic. Paki-subscribe lang po sa aking YouTube channel, like, share, and comment, okay? Mga viewers ng Kalingap, mga taga-suporta ng Kalingap, sa nangyayaring sigalot, ngayon dyan sa Kalingap, patungkol kay Beyonce, mga viewers ko. Kasi marami ako napapanood dito sa social media, patungkol kay Beyonce na maraming mga toxic, masabi ng toxic sa mga basher patungkol kay Beyonce, mga viewers. Ngayon, ang nangyayari, mga viewers ko, meron na napanood kong upload video na itong sa live ni Kalingap Rab na maaaring itong si Redsen Vlog at saka si Dr. Love ay maaaring matanggal. Maaari. Hindi ko pa naman sinabing tinanggal. Maaaring matanggal sa Kalingap. Ngayon, ang tanong dyan mga viewers ko, bakit kaya? Ano ang dahilan at ano ang kasalanan nila ang dalawa? Ba't sila natanggal sa Kalingap? Sa Kalingap. Matatanggal sa Kalingap. Dahil sabi ni Kalingap Rab, maaaring matanggal sa Kalingap sa ginagawa nila. So, ganon mga viewers ko. At ano ang kasalanan ni Dr. Love at ni Redsen Vlog, mga viewers ko. Kasi yun nga, napanood ko kay Kalingap Rab, mga viewers ko. Lalo na mga viewers ng Kalingap. Comment lang kayo kung tama sasabi ko, mga viewers ko. May napanood ako upload video ni Kalingap Rab doon sa live niya na ang sabi na itong si Dr. Love at saka si Redsen ay iba na yung pananalita nila. Parang pakiramdam ni Kalingap Rab, merong taong nasa likod sa kanila. Yan ang pakiramdam ni Kalingap Rab. Merong taong nasa likod nila na para bang para bang may kumakampi, ibig sabihin. Masabi natin, parang ganon ha. Di umano. Parang mayroong sa likod nila, ibig sabihin. Wala tayong wala tayong masabing na mapangalanan kung sino. Kasi sabi nga naman ni Redsen ay wala silang ebidensya. Kung napanood niyo yung live naman ni Redsen, mga viewers ko. Kasi sa napanood kong upload video ni Redsen, mga viewers ko, sa live niya na yun nga, ayon sa kanya, hindi naman niya kalaban ang Kalingap. Hindi niya kalaban ang Kalingap. Hindi nila kalaban ang Kalingap. Sabi nga niya, dapat protect beneficiary, di ba? Protektahan ang beneficiary.
Ngayon, di lang natin alam kung sino yung pinariringgan ito ni Redsin, mga viewers ko. Di man namin kalaban, sabi ni Redsin. Di naman namin kalaban ng Kalingap. Kaso nga lang, kamag-anak. So, sino? Mga viewers doon. Comment lang kayo ha, mga Kalingap, mga viewers ng Kalingap, mga viewers ni Pugubihero, viewers ni Krishna, mga Chris po parating dyan, na alam ko nanonood kayo sa Kalingap. Viewers ni Ka-Business, viewers ni Papa Lins TV, shout out sa inyo. Viewers ni Tatay Tikram, shout out. Comment lang kayo kung sino yung tinutukoy dito ni Redsin na ang kalaban nila ay hindi naman ang Kalingap. Bagkos yung kamag-anak. Di ba? Mga viewers ko. Kasi talagang masabi natin merong sa palagay ni Diumano ni Kalingap Rab, merong nasa likod nila. Mga viewers ko. Ito kumuha ko ng video clip doon kay Redsin, yung kasagutan niya, yung live niya, ibig sabihin, yung sinasabi niya patungkol sa kanilang dalawa, Dr. Love. Ito, pakinggan natin yung live ni Redsin, mga viewers ko. Subscribe lang po kayo lalo na mga Kalingap dyan. Mga viewers ni Dr. Love, mga viewers ni Redsin. Okay, subscribe lang po kayo. Ito, pakinggan natin yung sinasabi ni Redsin. Okay na. Basta maghingi lang ng sorry. Pumunta nga naman doon. So wala man nasabi. Guys, itong laban naman na ito ay durugan na talaga ito ng kaluluwa. Wala na. Mahirap na itong baguhin. Hindi mo kami alis sa Kalingap. Hindi naman Kalingap ang kalaban namin dito. Ang mahirap lang, kamag-anak. Pero kung ibang tao ito, walang ito magiging problema Di ba? Wala ito magiging problema. Magkasuhan mo ka, mag-alisan sa Kalingap, walang problema yun. Kaso hindi nila pinakinggan yung mga payo namin. Kasi siyempre yung magulang, na-stress na sa mga bashing ng mga page. Kung pagdudurog nila na yung mga pagbabalahura nila. Karapat talaga may kasalanan dito, guys. Hindi naman sabi ko sa inyo. Akyat-akyat pa kayo, wala mo kayo nagawa. Lalaki ng views. Lalaki ng views sa akin. Ha? Lalaki ng views sa akin. Kaya nga. Tapos, tinanggal ang SSPD na dito. Walang nangyari. Wala. Matalisin na yan. Magtayo ng bagong grupo. Tingnan niyo si Kuya Noli. Mas matino-tino pa yun. Marunong sa batas yun. Si Manang akala ko naman, okay kami. Diba? Dapat nanindigan kayo. Nagbigay kayo ng opinion. Mahilig kayo sa opinion, di kayo nagbigay ng opinion. Masaya ko. No? Masaya ko sila ng pinatay. Walang tatanggalin. Suspension. Parang yung sa bingguan o parang sa letra ng B. Unang suspende. Red Zane. Yun. Palakpakan ng mga puking ina. Ay, tama yan. Ginawa nyo. Tanggalin na. Suspende nyo yan. O. Sumunod. Sa letra ng O. Doktor. Wisig. Diba? Tapos, nalaman pamilya. Hanap din. Panig. Sinuspindi kayo. Sabihin mo na yung sabihin mo na ito. Oh. Pwede na yun. May tayo dyan.
aktibo kasi pati dati. Oo, kasi lahat ng live niya binabantayan. Lahat ng live binabantayan nila. Pati mga reactor, doon sila. Wala guys. Yung laban namin talaga na ito, ano na ito. Mas marami pa kayong malalaman dito. Bakit ba? Wala na ito comment. Naghang yung comment section ko. Naghang yung comment section ko guys. Marami kang basher. Wala akong problema, marami akong basher. Oo, yun ang mga usapan namin. Ginarentayan mo sa akin ng pamilya. Once na kasuhan ka pa din. Babalik natin sa kanila. Ha? Di ba naman pala ito na hide si Carmen? Kala ko na hide na to. Hide. So, ayan. Hindi ka na makakapag-comment. Marites, si Kuya Baris gumawa ng gumawa na punta sila. Kayo nga lang po, sabi mo okay lang. Alam po. Tsaka, pinag-aralan na din ng ano namin, ng legal. Dapat nga, protect beneficiary, hindi naman nangyari. Yun ang ano namin, protektahan ng beneficiary. Ay, salamat, Ria Vlogs. Diba? Hindi pwedeng idahilan ng sa korte yung utang na loob. Kaya di sila nagsalita dati. Oo, okay lang, hindi naman dahilan talaga yun. Diba? Saka hindi pa. Hindi pa lumilipas ang isang taon. Nagpapalit ng taon, pero hindi pa lumipas ng isang taon. Ilang taon ba dapat? Paano ako kausap si Ben? Isa yung kanina mo hindi na sa legacy. Noon pa, like 45. Di ba lagi namin sinasabi sa live namin na kausapin yung pamilya. Manginang sorry. Kaso, kami pa yung naging masama. Bakit daw namin pahingi na sorry? Wala namang ginawang masama. Diba? So ayun, di ba? Sinasabi na rin sa mga viewers ko. Talagang parang merong siyang hinanakit. Meron siyang hinanakit dito sa mga tao na membro ng Karaba. Yung sasabi lang Karaba, siguro di natin maintindihan kung ano yung Karaba eh. Comment lang kayo kung ano yung Karaba, ibig sabihin ng Karaba, mga viewers ko. Parang sila, mas mga viewers ko, sila mismo nagkakagatan dito. Parang ganun eh, yung nakikita ko. Nakakadismaya bilang viewers, tagahanga, mga kalingap, viewers, bilang tagahanga ng kalingap. Parang ang pangit para sa akin na sila ay sa social media, nag-aaway-away, parang ganun, di ba? Parang nag-aaway-away dito sa social media. So ang pangit, di ba? Ito ang dahilan, mga viewers ko, patungkol kay Beyonce. Kasi itong
Itong si Beyonce kasi, ay pinuputakti ng mga basher. Pinuputakti ng mga basher. Kaya, umalis siya sa, bumitaw siya sa love team nila ni Edo dahil nga, ang binabas, hindi lang si Beyonce ang binabas. Yung pamilya niya na, mga girls. Siyempre, masakit kay Beyonce ang nararamdaman niya na pagpamilya na nga naman pag-usapan, hindi na po pwede yun. Kaya ang ginawa ni Beyonce, bumitaw sa love team. Pero hindi siya umalis sa Kalingap. Natali pa rin sa Kalingap. Yung love team lang, mga viewers ko. Yung tinanggal ni Beyonce. Ibig sabihin, di na siya kumasa love team. Di ba? Kung mapapanood yung live ni Kalingap Rab, si Beyonce ay Kalingap pa rin. Beneficiary pa rin ang Kalingap. At tuloy-tuloy yun at hindi bibitawan yun. Hindi bibitawan siya ni Kalingap Rab. Yun ang sabi ni Kalingap Rab sa kanyang live. Ngunit dito kay Redsin, mga viewers ko, naglabas lang siya ng sama ng loob kung sino ang dapat niyang paringgan dito, mga viewers ko, kung sila sino. So naguguluhan tayo kasi mga membro ng Karaba Sino kaya doon? Di ba? So nagtataka tayo. Dahil sinuspindi sila. Mga viewers ko. Dalawa sila Dr. Love, sinuspindi sila. Sabi nga ni Redsin, dapat kumuha muna kayo ng opinion. Total, tumatanggap naman kayo ng opinion bago sila nagdesisyon. So, di ba, parang ang sakit bilang viewers ng Kalingap na dapat magkampihan sila patungkol kay Beyonce kasi binibira si Beyonce ng basher. Magkampihan sila, dapat iisa lang ang direksyon dapat. Pero hindi Dahil ito si Dr. Love at saka si Redsin ay pinagtatanggol si Beyonce. Pinoprotektahan nila si Beyonce hanggat maaari. Pero yung ilang mga reactor ay parang sila yung sinisisi dito sa pangyayari. Parang sila yung sinisisi na nawala si Beyonce sa love team o bumitaw sa love team. Parang ganun mga viewers ko Nangiilang mga basher nila. So, sinisisi sila. Kaya siguro, napagdesisyonan ng kailang grupo na suspendin sila. At ang masaklap nito mga viewers ko, kakasuhan daw. Di umano sila. O diba? Ang pangit. Ang pangit. Isang grupo lang magkakasuhan, diba? So, ang pangit. Bilang viewers, parang napakalungkot naman para sa akin. Kaya nga doon sa napanood kong upload sa live ni Kalingap Rab, na itong si Redsin at saka si Dr. Love ay maaaring matanggal sa Kalingap sa ginagawa nila dahil ayon kay Kalingap Rab sa mga pananalita nila, parang pakiramdam ni Kalingap Rab, parang meron silang tao sa likod, ibig sabihin. Di umano, sabi ni Kalingap Rab. Parang ganon Kumbaga sa kuwan parang may bumubulong sa kanila. Mga viewers ko. Yan ay hindi natin alam kung sino yung bumubulong sa kanila. Kasi di naman natin nakikita. Ano? Parang pakiramdam ni Kalingap Rab ganon. Ayon sa kanya. Sa pakiramdam niya. Kasi sa pananalita daw, di umano, nila Redsin at Dr. Love. Di ba mga viewers ko? So, naglalaro sa isipan ko bilang viewer sa Kalingap. Ano ba nangyayari? Ba't sila nagkakaganoon? Dapat kampihan nila si Beyonce sa mga basher ni Beyonce. Dati pagtanggol nila si Beyonce sa mga basher. Dahil nagtagumpay ang mga basher sa ginawa ni Beyonce na bumitaw sa love team. So, siya nagtagumpay.
Di ba, mga baser? Tayo mga viewers, wala na. Hindi natin mapapanood yung love team nila ng EDC. Dahil nabuwag na nga. Dahil itong si Beyonce bumitaw na. O, sino nagtagumpay? Di ba yung mga baser? Nagpapalakpakan itong mga baser, ng mga animal, ng mga baser. Mga viewers ko. Di ba ganun yun? Pero di pa naman huli ang lahat eh. Maaaring mahilot pa yan. Pero, yan, ibig sabihin, hindi na love team. Bagkos, bilang beneficiary ng Kalingap, si Beyonce, ay tuloy-tuloy pa rin yung pagbablog. Ilan na naman inaabangan natin. Di ba? Pag na-vlog ulit ni Kalingap Rob, tuloy-tuloy. Ibig sabihin. Ang love team lang ang nawala na ating sinusubaybayan lagi sa mga upload video ni Kalingap Rob. Di ba? Ganun yun. Ang advice lang natin sa mga ilang reactor ng Kalingap, huwag naman sila mag-away-away kasi naapektuhan din tayo mga viewers sa kailang pag-aaway-away dito sa social media. Di ba ganun yun? Para bang ang pangit. Iisang grupo sila eh. Tapos sila ngayon nagkakagatan. Di ba ganun yan mga viewers ko? Parang ganun eh. Yung aking observation. Ewan ko lang sa inyo ha. Comment lang kayo kung tama yung observation ko sa observation nyo. Di ba ganun yan? Kahit kayong mga baser, advice ko lang sa inyo, huwag naman kayong ganyan. Nambabas kayo na wala na ba kayong pruweba sa pambabas ninyo, paninira ninyo. Ngayon, nagtagumpay na kayo. Dahil wala na ang love team ng EDC. Nagtagumpay na kayo. So, dapat magpesta kayo. Kasi nagtagumpay na kayo. At manahimik na kayo, mga baser. Pero, yun nga, para sa akin, palibasa mga viewers ito, mga baser, ay mga viewers din ng Kalingap yan. Mga viewers din yan. Kasi nga lang, ang hinahanap lang nila nitong mga baser, yung mga pagkakamali na nangyayari sa Kalingap. Di ba? Lalo kay Beyonce. So, ganun lang sila. Pero huwag tayo susuko. Tuloy lang natin ang support sa Kalingap. Tuloy-tuloy tayong panonood. At sa pamamagitan ng ating panonood sa kanila, huwag tayo mag-skip ng ad. Okay? Yun sa akin mga viewers ko. Shoutout tuloy kay Kalingap Rob, Kuya Bal, Ate na Ate Jack. Shoutout kay Pugo Bihero at sa PB Team. Tuloy nyo na yung pagmimission nyo dyan sa Davao. Ganoon din kay Krishna. Sa mga Krishna Fanatic. Tuloy lang supportan natin. Mga kapwa viewers. Okay? Yan lang po. Bye. Ingat po tayo lagi. Pagpalay po tayo ng Pumay Kapal. Pakisubscribe lang po. Maglalambing lang po ako sa inyo mga viewers. Ng Kalingap. Mga nanonood ng Kalingap. Subscribe lang po kayo kung hindi pa kayo nakapag-subscribe. Okay? Yan lang po. Bye. Salamat po. Pagpalay po tayo ng Pumay Kapal.